So, balita muna tayo ngayon, Kuya Ramil. So, tag-ulan na. Tag-ulan na. Official na tag-ulan. So, 3 araw matapos i-anunsyo po ng Pag-asa, yung pagpasok ng habagat o southwest monsoon, idineklara naman ang pagsisimula ng rainy season o tag-ulan. Na-monitor ng Pag-asa yung mga kalat-kalat at malawakang pag-ulan sa nakalipas po na 5 araw dahil sa habagat. So, yan yung mga senyales paano malalaman kung tag-ulan na. So, monitor. So, paano ba malalaman ng Pag-asa kung simula ng tag-ulan? So, merong 13 stations sa Luzon at Visayas ang monitor ng Pag-asa. So, western portion ng Luzon and Visayas yung 13 stations na yan. So, at least 7 sa 13 stations o more than kalahati, dapat daw po makapagtala ng hindi bababa sa 25 millimeters ng ulan sa loob ng 5 araw. So, kaya tagulan na kasi na-monitor na yan. Kumbaga na-reach na, no, yung mga parameters na yan, kaya simula ng tag-ulan. So, for June hanggang November, sabi po ng Pag-asa, mga nasa 11 to 19 tropical cyclones or bagyo ang pwede hong mabuo or pumasok sa Philippine Area of Responsibility. O kaya, ano pa, tapos tung week na to, yung ibang school, magsisimula na. Yung iba naman, sa June 16 pa yung pasukan, no? Especially mga nasa public school. Ayan, June 16 pa ang pasukan. Pero kami, bukas ay pasukan na. kaya ano, ayan, maaga na naman ang gising natin. Sana yung mga kababayan natin gising. Gising din ngayon. Dahil masarap kaya matulog kapag ganitong maulan, 'di ba? 'Di ba? Sarap mamaluktot sa kama. Pero tayo ay gising. Tayo ay gising. Kailangan natin maghatid serbisyo sa ating mga kababayan. Okay. Bukod dyan, sa balita na yan, iba pang ganap sa agriculture sector. So, 9 na babuyan sa Central Luzon, pinagpapaliwanag dahil sa pag-operate ng walang lisensya. So, naglabas po ng show cause order ang Bureau of Animal Industry o BAI laban sa 9 na babuyan sa Central Luzon dahil nag-ooperate ang mga ito ng walang lisensya. Alalagot kayo. Magpaliwanag kayo ngayon. Ang naturang mga babuyan ay mula po sa Bulacan, Pampanga at Tarlac na pinagpapaliwanag kung bakit patuloy ang operasyon ng mga ito sa kabila ng kawalan ng basic health, environmental at safety regulations. Ayon naman kay Acting BAI Director Christian Dakigan, kanila nang ine-evaluate ang sagot ng ilang babuyan sa kanila. Sabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sa pag-modernize ng Philippine agriculture, kailangan maintindihan ng mga nag-ooperate ng walang lisensya ay hindi pinapayagan. Anya, hindi option, no? Hindi optional yung pagsunod. So, dapat pag sinabing rule, susunod. So, mahalagang sumunod po sa regulasyon dahil ito ay para na rin po sa proteksyon ng mga consumers at ng mga kabuhayan ng mga lehitimong magsasaka. Or particular na dito sa issue na ito, yung mga nagbababuyan, dapat daw po ay may permit. Kahit backyard, kailangan may permit. Kailangan nagre-report. Hindi naman siguro. So yun, baka ito ay malalaking babuyan na minomonitor. Okay. So, Siyam ang pinamonitor. Okay. And another balita, ang Department of Agriculture pinalawig ang deadline para sa fish import permits hanggang June 30. So, in-extend, pinalawig ng DA ang deadline para sa pag-i-issue ng fish at seafood import hanggang sa katapusan ng Hunyo para bigyan ng sapat na panahon yung mga importers
matapos baguhin ng pamahalaan ang panuntunan sa importasyon. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. or Bongbong Marcos ang Department of Agriculture na ayusin yung importasyon ng isda upang mapatatag ang supply at presyo para sa turismo at high-end food sectors na may layuning makalikha ng mas maraming trabaho at makaakit ng pamumuhunan. Layon din ito na mapabagal yung food inflation at mapahusay ang epesyenteng alokasyon. Noong mga unang buwan po ng taon, inaprubahan ng DA ang importasyon ng hanggang 25,000 metric tons ng isda at seafood. Pangunahin para sa serbisyo sa pagkain, turismo at sa mga hospitality industries. Ito yung mga nasa malalaking hotel, yung mga restaurant, no? Kasi sila yung may mga imports. Gayunman, halos 1/4 lang daw ng volume na yan ang nakapasok sa bansa. Ayon kay Secretary Chu Laurel, na ang mababang pag-angkat ay bunsod ng napakahigpit na importasyon or importation timelines at balakid sa pagkukunan ng supply. Ayon kay Secretary, problema sa sistema ang issue at hindi mababa ang demand. Inamin din niya na maikse yung itinakda nilang palugit at marami sa mga naaprobahang produkto hindi napapanahon sa mga bansang panggagalingan. So, kasama po dun sa mga listahan na pinapayagang angkatin yung salmon, cod, tuna byproducts, squid, scallop, octopus at lobster. So, pwede mag-import mula sa ibang bansa dahil hindi sapat yung supply dito sa bansa. So, yung iba, sabi ni Secretary, halimbawa, sinabi mag-import ng ganito, pwede mag-import ng, halimbawa, ng squid. Hindi naman panahon dun sa pinanggagalingan, 'di ba, the lugar. So hindi makapagpasok. So 1/4 pa lang ng inalaw na amount, no, na dami ng isda na angkatin ang nakakapasok daw po sa bansa. So kaya daw po in-extend. So yan po yung balita na yan. So another, maraming ganap kasi ngayon yung DA pati na rin ang Sugar Regulatory Administration pinalakas yung paglaban sa peste sa mga tubo sa Negros Island kasi merong umaatakin ngayon na peste sa tubuhan sa Negros. So ang ginawa ng DA ay binisita yung area na binisita ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at ng SRA ng Sugar Regulatory Administration yung mga taniman ng tubo sa Bacolod City nitong nakaraang linggo bilang bahagi ng pinalakas na hakbang sa paglaban sa Red Stripe Soft Scale Insect. Ang tawag nila dito, RSSI. Isang uri po ng peste na banta sa produksyon ng asukal sa Negros Island. Actually, last week nahagip ko na itong balita na to na merong peste sa Negros Island. So, umaksyon agad ang DA matapos atasan ng Pangulo na aksyonan para mapigilan ang pagkalat po ng peste at mapigilang kumalat sa buong isla na pangunahing pinagmumulan po ng asukal. So, tiwala naman ng DA na mabilis nilang mapipigilan itong peste na ito dahil sa ginawa nilang mga operation dyan. So, nag-spray na sila ng pesticidyo sa tulong na rin ng SRA at ng mga regional office, no, ng DA, pati na ang mga LGU. So, may natukoy na din na parasite ang SRA na makakakontrol daw po ng natural dito sa peste na ito para malesen yung population. Pero ang sabi ng SRA, medyo matagal yung solusyon na yan na may parasite. Kaya gagamit din sila ng pesticide na chemical para ma-address tong problema na to. So nagpalabas na ang DA ng 10 million pesos para sa pagbili ng pestisidyo upang suportahan yung mga hakbang na mapigilan ang
peste. Okay? And ngayon, iniimbestigahan saan galing yung peste. Diba? Inatasan ni Secretary Laurel ang Bureau of Plant Industry na tukuyin ang pinagmula ng mga tubong hinihinalang nagpanimula dito sa peste na ito mula daw po sa Luzon. Ang sitwasyong ito ay nagpapaalala na mahalaga na masunod yung quarantine protocols para mapigilan ang kahalintulad na pagkalat ng peste. So, paano nakapasok yung tubo from Luzon dun sa area? Baka daw hindi natupad yung mga quarantine protocols. No? Batay sa record ng SRA, ang Visayas region ang nakakapag-ambag, ang laki nito, 71% ng asukal sa bansa at sa Negros Island lamang 63% na ang kabuuang ambag nila. So kung mapepeste yung mga tubo doon, 'di ba, kulang na nga tayo na asukal, magkukulang pa. 'Di ba? May malaking epekto. Yung mga plantasyon ng asukal sa Panay, Cebu at Leyte ang siyang pumupuno sa natitirang porsyento ng pangangailangan sa asukal. So, ayan. Hopefully, ma-address, hindi na kumalat itong problema na to. No. And isa pa sa mga balita, ito maganda, I don't know kung okay sa ito. Okay to. Matamis na tagumpay ng Philippine mangoes nagtala ng makasaysayang pagkilala sa Italy. Kasi meron na tayo napadala na mga pina-export natin yung mga mangga natin sa Italia. So, official nang nakarating sa Italy yung unang commercial shipment ng Philippine mangoes. Halos kalahating tonelada. Saya ka? At least nakapasok pa rin, di ba? At least So, kalahating tonelada ang export natin. Isang tagumpay na isinusulong ng grupo ng mga Pilipinong negosyante at sinuportahan ng DA at ng Philippine Embassy sa Roma. Yung unang batch ng mangga ay nagmula po sa mga taniman sa Pangasinan, kung saan siniguro ng Bureau of Plant Industry ng DA na lahat ng sanitary at phytosanitary certifications ay nasa ayos. And so maraming farms daw, sabi ng BPI, ng farms ng Philippine Mango ang nakatugon na sa mahigpit na plant health standards ng Italy. Kaya nagawa ang expansion at pagpapanatili nito. So ito talagang tulong-tulong na effort, no, para makarating yung mga mangga natin sa Italia. Okay. And so hindi lang tagumpay daw ng DA kundi ng mga magmamangga. No, hudyat na din daw po ng industriya ng mangga na dapat maging inspirasyon ito sa mga nagtatanim ng mangga na makamit ang pinakamagandang kalidad. Dapat may tulong din talaga ang gobyerno, di ba? Para mapaganda natin yung quality ng ating mga mangga, no? And hopefully hindi tayo masira. Kasi minsan nakakapasok na tayo tapos nare-reject minsan kasi may mga traces ng mga chemicals, di ba? Yan, medyo mahigpit yung mga international markets sa ganyan. Ikaw, comment mo. Hindi, yun nga yung AgriLink na meeting namin sa AgriLink. Kasi yung logistics. Logistics, okay. Doon yung sabi ko naman, sa side ng mga farmer, ang kulang na lang siguro sa side ng farmer, mabigyan ng stand sa mango industry. Mabigyan lang ng standard. Ng protocol. Standard protocol ng kung paano yung A to Z na ginagawa. Yung naman, sabi ko, sa marketing,
kailangan ang Carabao Mango natin, huwag natin i-compare sa mangga ng ibang bansa. Okay. Kasi iba talaga yung mangga natin eh. Kumbaga, i-branding natin. Sabi ko nga, i-branding natin yung mango natin. Para bang para bang yung ating mangga, Rolls-Royce. Okay. Kanila, Toyota lang. Kaya medyo expensive, pero magandang klase. Yun na, branding lang yung mananganan yan eh. Kaya sabi ko, wag nating ibaba ang kalidad ng ating ng mangga. Oo. Marami nga nagko-comment, totoo naman daw talaga. Sabi ko, kasi parang di ba? Parang sa Japan, di ba? Meron silang mga melon na yung napoproduce nila na magandang klase, so mataas din yung presyo. Strawberries, di ba? Meron din na ang mahal-mahal, pero may bumibili eh. May market. Mahal. May market. Mahal siya. Pero masarap, di ba? Pag tinikman mo daw tag doon? Talagang sobrang tamis, di ba? Juicy. So, ganun din dapat ang pagtrato natin sa Philippine mangoes. Okay. Kaya nga, sabi ko nga sa part naman ng mango farmers, sabi ko, sinisimulan na rin namin yung pangkumpi sa ibang yung mga variety na meron sila, tinatanim na rin dito sa Pilipinas. Ang natin is kulang pa. Kumbaga para makapag-compete tayo sa presyo ibang bansa. Ibang bansa. At saka ang medyo na-observe ko, para bang maganda ang kalidad ng mangga kahit na variety nila, pag tinanim dito sa atin, okay, nag-iiba ang kalidad. Kaya kumbaga kung hindi natin gagawin, hindi natin malalaman. Okay. May iwan tayo. Ginagawa na namin yun para dapat may magsimula ng protocol na yan. Hindi rin lang din dapat sa, di ba, yung mga yung mga yung mga sasabihin ko kasi brand name. Ayoko magsabi ng brand name. Hindi ko malaman kung paano ko sabihin na hindi brand name. Yung mga supplier ng mga chemicals. 'Di ba? Minsan sila yung may protocol kasi sila yung nag-i-spray, sila yung nagbibigay. Hindi lang dun dapat galing, kundi 'di ba? Tie up. Hindi ko maintindihan kung alin talaga ang nagbibigay ng standard. Kasi sabi nila, ang may standard na daw ang mango industry sa BPI. Opo. Pero ang recognize na standard, TESDA. Kaya para bang nasaan ba talaga? Hindi nagko-coordinate pa, hindi pa nabubuo. No? Hindi pa nabubuo. Pag nabuo na yan, wala na tayong problema dyan. Ang na lang natin. At saka nung nagpirmahan kami ni na secretary sa yung export nga nung manggang Okay. Sinabi nila marami pang area ang Pilipinas na government property na pwedeng taniman. Yun. Sabi ko nga, kung sakasakali at makakausap ko sina secretary o kaya si director ng BPI, aking pero na kami na magtanim ng part, sabi natin ilang part para maipakita lang natin kung paano Okay.
kaya natin. Kaya natin. Kaya natin na magtanim na dekalidad at umanin na dekalidad na mangga. Okay. So, ayan. Kasi yung ibang mangga natin, di ba, parang dito, hinahayaan na lang si Lord, di ba? Natural fruiting, kung may matira, yun na lang. So, yun na ibebenta. Bibihira pa rin yung, doon may mga, mga malalaking manggahan na nagpapaspray, inaalagaan, di ba? Pero, yung makarating tayo pa sa ibang bansa, hindi pa ganun kadami. No, hindi pa ganun kadami. So, dapat padamihin pa natin. Saka mahirap talaga mag-introduce ng product. Ang maganda kasi dyan, nasimulan na. May record ka na, oo. Pag nasimulan yan, tuloy-tuloy na. And sana, yung mga nasa Italy, na mga kababayan natin, or 'di ba i-introduce din sa iba yung ating mangga para 'di ba makita na baka mamaya hindi naman bilhin dun sa Italia yung mga mangga natin o at least dapat ma-promote din doon na bilhin at makita na may demand di order sila ulit. Baka mamaya isang bagsak lang yung export natin, 'di ba? Sayang naman. Ang mango, Philippine mango pa naman diba, mabilis masira Kaya dapat madaling ma-dispose unless i-preserve nila doon. Hindi. Katulad nga ng katulad sa Mexico. Meron silang tinatawag doon Manila mango. Pero sa kanila na. Sa kanila Mexico na galing. Pero dito sa atin, wala naman nun. Oo. Ba't kaya parang nagagamit yung ating Oo. Nagiging popular pero sila ang kumikita dito wala namang ganun. Okay, I got your point. Okay, eto pa isa. Simula na ng close fishing season sa Davao Gulf. So mula June to August taon-taon ang closed fishing season diyan po sa Davao Gulf ipinapatupad. So pinagbabawal na ang paghuli ng mga maliliit na isda tulad ng hasa-hasa, alumahan, galunggong, matambaka at marami pang iba. Ang closed fishing season ay ginagawa para dumami at ma-rehabilitate ang lugar at matiyak na tuloy-tuloy ang fish production at syempre yung ating food security sa hinaharap. Okay, so ayan, June to August pala dyan sa Davao Gulf. Okay, so yan po yung mga balita natin and kung meron ho kayong mga komento, suggestions, tanong, ayan may mga tanong nang pumapasok kay Ramil. Text lang po kayo sa 0916-499-6195 o kaya sa 0929-321-8738.